Yung buntag ganiyong tanan. Amen. Salamat nga ang Diyos maayo kaysa atong kinabuhi. Sunday is the Lord's Day, not holiday. Amen. Muna every Sunday ang Kristohano naagyud sa simbahan. Okay, so atong padayag-ampo si Pastor Tupper nga ang Diyos mag-aayo kaniya o mugamit pagid niya aron makabalik na siya barog dire. Amen. For the meantime, ako pa mi dala. Pero kung si Pastor Tupper maulian, siya na pod. Amen. Okay, so gihangyo ko kamo sa pagtindog. Paligog abli sa inyong mga Bible. 1 Corinthians chapter 9. Verse 15 and 16. 1 Corinthians chapter 9. Okay, so kung inyong nakita, tanawa lang sa inyong mga mata. Ako lay basa duha ka verse atong basahon ining kabuntagon. Okay, akong basahon ang pulong sa Dios. Verse 15, but I have used none of these things, neither have I written these things, that it should be so done unto me, for it were better for me to die than that any man should make my glorying void. For though I preach the gospel, I have nothing to glory of, for necessity is laid upon me. Yeah, woe is unto me if I preach not the gospel. Ang Ginoo mag-bless yang pulong, mag-amputa. Ginoo, salamat kay Lord sa makausa. Sa gayon nga imong gihatag kanamo sa opportunity og dako nga privilege Ginoo nga imong gihatag sa matag usa nga niya kami karon aron maminaw, mamalandong sa imong pulong ug aduna mi makatunan ug among ma-apply sa among pagkinabuhi nga Kristohanon Ginoo. Ug aron magamit namo para sa imong kaymayan. Unas tanan Lord, among giduol among mga kaugalingon diha kanimo. Kung aduna man kay nakitang mga lama sa sala, garbo sa kinabuhi nga mo'y pwedeng makababag sa imong pulong nga dili makapenetrate sa matag kasing-kasig unahuna Ginoo. Tabangi mga tao sa Ginoo pinagi sa giyas balang espiritu. Iluimi sa dugo ni Kristo yang gipaula dito sa cross og nagampo ko Lord taga-imig kadaugan. Gamita ko Lord instrumento lamang sa pagpasabot sa imong pulong. Wa ko'y mahimo kung wala ikaw gitugyan ako ang tan gisalig in Jesus name. Amen. Makalingkod kamo. Now sa atong gibasa, makita nimo sa kinabuhi ni Apostol Pablo nga matud pa sa iyang gisulti nga bisan sa iyang kamatayon, ingon siya, dili gid siya muundang sa pagwali sa pulong sa Dios. So imong makita si Pablo nga ang iyang priority gid sa iyang kinabuhi mao ang pagwali sa pulong sa Dios. Mo tumiingon siya, woe is unto me if I preach not the gospel. Matod pa ni Pablo, alaot ako kung ako dili muwali sa maayong balita. So atong tun-an ining kabuntagon, Paul's priority in Christian journey. Okay? Atong tun-an karon ang kinabuhi ni Pablo, unsa may gitagaag priority ni Pablo sa iyang kinabuhi nga Kristohanon. So ining kabuntagon, unsa may atong gi-priority sa atong kinabuhi? Usahay nganong dili ta kasunod sa Dios kay ang atong na priority mga butang nga kalibutanon. Usahay nganong dili ta kasunod sa Dios kay ang atong gi-priority ang atong trabaho. Atong gi-priority ang atong negosyo. Pero dili na siya daotan. Amen. Dili na daotan natay trabaho, natay negosyo, but labaw sa tanan nga tagaan nimo priority sa kinabuhi mao gyud ang Ginoo. Mo ginaingon sa Bible in Matthew 6:33 kung na-memorize na ninyo yung verse, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So sa ato din kinabuhi, dili pwede nga walay Ginoo. Sa trabaho, dapat uban ang Ginoo. Sa imong negosyo, dapat uban ang Ginoo. Muna every Sunday nganong moanita sa church, but pasabot atong gipakita sa Dios nga nagsalig rata sa Ginoo. Ang Kristohanon nga every Sunday wala gay sa church, sama ra nga kana nga Kristohanon wala misalig sa Ginoo. Pero ang Kristohanon nga nagsalig ra sa Dios mo na every Sunday naagid siya sa church. So unsa may imong gi-priority? Na kung imong tan-awon karon, ilabi na sa kinabuhi sa mga young people, most of our young people today don't wholly and obey and follow the Lord. Why? Because they have a lot of options. Nganong ang mga young people karon dili nagmusunod sa Dios? Nganong daghang mga young people dili tinud-anay ang pagsunod sa Dios? Ngano man nay option sa kinabuhi. Ug usa sa mga example niini kining gitawag mga deceiving things. Mga butang nga milimbong sa kinabuhi sa mga young people.
Nga kung mga lagad, killjoy, walay kalipay sa simbahan, muna dito ra sila sa kalibutan, kaya nga enjoy ang kinabuhi dito makahimo kag bisan unsa. Pero kana siya, baka kana sa yawa. Another pagyud nga butang nga ngano ang rason ngano ang yang people dili muhatag sa iyang kinabuhi, kining gitawag mga diverting things. Mga butang nga nakapa-divert sa ilang kasing-kasing nga dili na nila unahon ang Dios. Then dili lang mga divert things, ganang gitawag pog mga devilish things. Mga butang nga dautan, mao nay giuna sa mga young people. Unsa man ang mga dautan nga mga butang? Butang nga imong gihimo nga dili malipay ang Dios. Nga but pasabot ba sa imong kinabuhi kung dili na gali Dios mao ay priority, mao na nay butang nga dili maayo. Dapat sa atong kinabuhi atong masabtan nga ang atong i-priority mao gyud ang Ginoo. Mo ginay gawali, usa ka pastor mingon siya na iyang title sa wali, who is sit the throne in your heart? Kinsa man daw kunoy naglingkod sa trono sa imong kasing-kasing? Si King Self, King Satan, or si King Jesus? So tulo ka hari, pwede mo imulingkod sa imong kasing-kasing. Pwede ang imong kaugalingon, pwede si Satanas mo imulingkod, or si Jesus. So ang pangutana karon, kinsa may naglingkod sa trono sa atong kasing-kasing? Amen? So dapat atong masabtan, atong i-priority mao gyud ang Ginoo. Moto ingon sa Biblia in Hebrews 12 verse 1. Wherefore saying we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight. But pasabot sa pagsunod nimo sa Dios, ili aside tong mga butang nga naghatag nimog kabug-aton. Mga butang nga babag sa imong pagsunod sa Dios, ingon sa Bible, ili aside, din ingon sumpay, and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us. Atong hinumduman nga ang atong kinabuhing Kristiyanon gipakasama sa usa ka lumba. Amen? Og sa lumba, aron ka makapadayon, nanginhanglan ka og patience. Amen? Naa kay pasensya. Then unsa pa gyud? Ili aside to nimong mga butang nga sa imong pagdagan, pwede maoy mupugong nimo. Mo gina sa kinabuhing Kristiyanon, kabantay mo ng mga maraton. Sa ilang pagdanga, dili tanan sa ilang ginaganan ang maraton, ang ilang giagian puro plain. Naay mga obstacles. Ang purpose sa obstacles, mo nay muhatag og hindrance sa ilang pagdagan. Pwede mo pakunhod sa ilang pagdagan, mo nay gitag obstacles. But kung ang katong usa ka runner, kung dili gali siya makapokus sa iyang pagdagan, pwede siyang mapandol. Di ba? Muna ang Kristohanon, kung dili kita makapokus gud sa Dios, muna ang atong kinabuhi say sige tag kapandol. Nganuman kay ang atong gitan-aw dili na si Kristo. Nakapokus na ta sa mga butang nga makita nimo aning kalibutan na pwede ka mapandol sa imong isig ka Kristohanon. Normal no makakita kay namantay mata. But dili gusto ang Dios nga diha lang ka kanunay nakafokus. Kung dili tagaig priority gyud ang Dios sa atong kinabuhi. Matod pa ni Pablo, naay duha ka race nga pwede natong gitawag apilan. Naay gitawag human race, napoy gitawag Christian race. Sa human race, we are all racing to die. Di ba? But sa Christian race, Christian must be found doing God's will for him before they die. Di ba? Kita tanan mamatay ta tanan. But nindot kay na nga naabdan ta before moabot sa atong kamatayon nga nagbuhat ta sa buluhaton sa Dios. Nagbuhat ta sa kabubuton sa Ginoo. Moto ingon si Paul in 2 Corinthians chapter 5 verse 8 to 10. We are confident, I say, and willing rather to be absent from the body and to be present with the Lord. Wherefore we labor that whether present or absent, we may be accepted of Him. Ingon si Paul, I am confident, we are confident. Ngano man, ingon si Pablo, bisag mo biya ko ani nga lawas, kabalo man siya, nga temporary ra yang kinabuhi, but in siya, makig-uban man pugko sa Dios sa langit. Ato ginang hinumduman Kristohanon nga kitang tanan mulabay ra. Amen? Kita tanan moagi ra ani nga kinabuhi. So gusto sa Ginoo, mo desire ka karon, i-priority nimo ang Ginoo sa imong kinabuhi. So Number one, Paul's priority in Christian journey. Number one, Paul let go of his personal desires in life. Si Paul iyang gi-let go ang iyang mga personal desire sa iyang kinabuhi. Kailata ni Pablo.
Kung imong studihan ang kinabuhi ni Pablo, bright siya nga tao. Kung magisgot kag pinulungan, daghan siyang nahibal ang pinulungan. Kung magisgot kag balaod, maayo si Pablo sa balaod. But kining tanan, gilit go ni Apostol Pablo. Nga naman, mas gi-priority niya ang Ginoo. Amen? Moto, letter A, he consider, ang tanan niyang gihimo siya, he consider it dung. Letter B, he counted it loss. Letter C, he concluded it temporal. So si Pablo, bisan sa iyang naangkunan sa kinabuhi or unsa iyang naabot, but ingon siya, kining tanan, gi-consider niya as a dung. Gi-consider or gi-counted niya kining mga butang for loss. Atong basahon, Philippians chapter 3. Philippians chapter 3. Palihog ko? Okay, ara? But what things were gained to me, those I counted loss for Christ. Verse 8. Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ. Kadtong tanan nga na-experience sa kinabuhi ni Pablo, sa diyang wala pa siya na save, ingon siya, kadto tanan is counted for loss. Gigiconsider niya as a dung. Okay? But pasabot ana, nasabda ni Pablo, nga sa iyang kinabuhi ang iyang gitagaag priority, mauna gyud ang Ginoo. Then, he concluded it temporal. 2 Corinthians chapter 4, verse 18. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen, unsa gali? For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Maunay gitagaag priority ni Pablo. Gi-priority niya ang mga butang nga gitawag eternal. Amen? Gusto gid sa Ginoo nga atong mahibalan, i-priority tong mga butang nga eternal. Ayaw focus sa mga butang nga temporal or nakakan maningkamot juga diha kay para ani matagbo imong panginahanglan sa kinabuhi, temporal ra na. But kaning mga butang nga imong gihimo sa Dios is eternal. Amen? Moto ingon si Pablo, kining mga butanga wala kini nakahatag nakog dakong importansya siyang kinabuhi, but biingon siya, he considered it dung, he counted it loss, he concluded it temporal. Amen? 1 Corinthians chapter 9, verse 15 and 16. But I have used none of these things, neither have I written these things that it should be so done unto me, for it were better for me to die. Sa mas maayo pa kanakong mamatay, than that any man should make my glorying void. Verse 16. For though I preach the gospel, I have nothing to glory of, for necessity is laid upon me, yea, woe is unto me if I preach not the gospel. Moto ingon si Pablo, ang gitagaan niyag priority sa iyang kinabuhi is to preach the gospel. Amen? Salamat ta sa kinabuhi ni Pablo nga makuhaan natog pagtulunan. Then, ikaduha, Paul's priority in Christian journey. Not only Paul let go of his personal desires in life. Number 2, Paul look up for his purposeful demand in life. So si Paul ang gitagaan niyag priority karon, ang iya na lang gilantaw kadtong katuyuan sa Dios sa iyang kinabuhi. Sa una, ang iyang gitan-aw ragud, ang iya ragud para ragud sa iyang kaugalingon. But sa dihang si Pablo na save, nagamit sa Dios, ingon siya, iya na tong gihiklin tanan, kundili ang tanan niyang butang nga gihimo, gi-priority na niya ngadto sa Dios. Philippians chapter 1 verse 21. Matod pa ni Apostol Pablo, for to me to live is Christ and to die is gain. Acts 21 verse 13. Then Paul answered, what men yet to weep and to break mine heart, for I am ready not to be bound only, but also to die at Jerusalem for the name of the Lord Jesus. Tanawa si Pablo, ang purpose na sa iyang kinabuhi karon or ang priority na sa iyang kinabuhi, ingon siya, dili lang para, ingon siya, dili siya andam para gapuson, isa bisan sa kamatayon, ingon siya, andam siya bisan sa kamatayon. Nga naman, nasabda ni Apostol Pablo nga mas dako ang iyang mahimo para sa Dios. Mas importante ang iyang gihimo para sa Ginoo. Then,
Letter E, his life for Christ. His life is for Christ. Galatians chapter 2 verse 20. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I but Christ liveth in me. And the life which now I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Matod pa ni Apostol Pablo, kini nga kinabuhi, nga akong gikinabuhi, insa, ako ning ikinabuhi, diha ni Kristo. Then another verse, Romans chapter 12 verse 1 and 2. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, sa ingon diha, present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Verse number 2, and be not conformed to this world. Dili gusto ang Ginoo nga makiuyon ta ani nga kalibutan. Amen? Kay ang kalibutan nag-usab-usab. Ang kalibutan nag-usab ang standard. Nag-change ang mga pamaagi. Pero atong hinumduman ang atong Ginoo wala na usab. Amen? Muna dili gusto ang Ginoo nga makiuyon ta aning kalibutan, but ingon siya, but be transformed by the renewing of your mind. Gusto sa Ginoo atong i-renew ang atong hunahuna. Kay kung ang atong hunahuna dili ni makarenew, kung nakafocus ra ni sa mga butang nga kalibutanon, muna usahay ang manulod sa atong hunahuna puro dautan, puro kinarnal, puro binuang, puro lingaw-lingaw nganuman. Wala nakarenew ang hunahuna. Muna atog yung ipatransform sa Dios atong hunahuna para unsa man, that we may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Gusto ninyo ma-prove unsay will of God? Amen? Unaha ang Dios. I-priority ang Dios. Og diha nimo makita nga naay himuon ang Dios sa imong kinabuhi. Diha nimo makita nga ikaw day pinakabulahan nga Kristohanon kung naa ka sa kamot sa Ginoo. Ayaw mong tuo sa bakak ni Satanas. Kanang ingon Satanas bitaw, mga lagad ka sa Dios, luoy ka. Kung naa ka sa simbahan, luoy ka. Kaya kanang nasa church, mga kilji na. Dili ka ma-enjoy diha. Mo na'y bakak ni Satan. But ingon sa Bible, bulahan ka nga nagsunod sa Ginoo. Amen? Kay ang promise sa Dios, abundant life. But unsay trabaho ni Satanas? Ingon sa Bible, the thief cometh not but to steal, to kill, and to destroy. But ingon sa Biblia, I have come that they might have life. Para unsa man, aron tagaan tag-abundansya nga kinabuhi. Pero ang yawa, iyang gubon ang plano sa Dios sa atong kinabuhi para man, di aron dili ta musunod sa Ginoo. So gusto sa Dios, i-priority ang Dios sa imong kinabuhi. Like Apostol Pablo, ang iyang kinabuhi, gihatag na yan ni Kristo. Then, His love is for Christ. Mismo ang iyang gugma, gihatag na ngadto ni Kristo. 2 Thessalonians chapter 3 verse 5. And the Lord direct your hearts into the love of God and into the patient waiting for Christ. So si Pablo mismo iyang gugma, iyan ang gihatag ni Kristo. Asa man nakapokus imong gugma karon? Mo gina sa Book of Revelation gipasabot ni John diha nga you forgot your first love. Dapat ang atong first love mao si Jesus. Amen? Kanang ako ding mga mga crush. Sunod na. But hinumdumi ang imong first love mao si Jesus. Kay kung si Jesus imong first love mo nang every Sunday na ka dire. Kung si Jesus imong first love mo nang makahatag kag panahon basa sa imong Bible. Kung si Jesus ang imong first love mo nang makahatag kag panahon sa pag-ampo. Pero kung si Jesus ikaduhar gali sa imong kinabuhi, dili siya imong first love mo nang moinga, Lord, diya sa ka magdula sa kog cellphone, mag-Facebook sa ako. Unya na ko mubasag Bible, Lord. Magdula sa ko. Mag-scroll sa ako, magbasa sa kog message. Ngano man kay dili imo first love si Jesus. Amen? So si Pablo, ang iyang gugma, iyan yung gihatag ni Kristo din. His labor is for Christ. Naghago siya, nagtrabaho siya sa buluhaton sa Dios para sa Ginoo. Okay, wala siya naghago para siyang kaugalingon. 2 Corinthians chapter 5 verse number 9. Wherefore we labor that whether present or absent, we may be accepted of Him. Gusto mo trabaho nga gidawat sa Dios? Buluhaton sa Ginoo, amen? Mo ginay buluhaton sa ato pang nagian nga study, mo nay buluhaton nga dunay ginansya. Amen? Buluhaton nga dili kalugi. Muna ang buluhaton sa Ginoo. Then, dunay mga karakter sa Bible nga gikwaan og example ni Apostol Pablo, kining gitawag the house of Stephanas. Atong basahon, 1 Corinthians chapter 16.
I beseech you, brethren, you know that the house of Stephanas, that it is the first fruits of Achaia. Imagine, first fruits of Achaia ang house of Stephanas. And that they have addicted themselves to the ministry of the saints. Ingon si Pablo nga kani nga panimalay ang house of Stephanas addicted to the ministry. Asa man ka na-addict karon? Na-addict kog dulag email ko ya. I hope nga dili ta ma-addict sa mga butang. Dili ma-addict tuplok cellphone. Pero na-addict basag Bible, wa gyud na-addict. Pero ang house of Stephanas addicted to the ministry. But pasabot ang ilang kinabuhi naka-kuan gyud ba? Na-addict sa gitaw buluhaton sa Ginoo. Kita na-addict magdulag email, binuntagay, way undangay, balagsigang mata, pero wagi panahon sa pulong sa Dios. Amen? I hope nga atong i-involve atong kaugalingon gyud diha sa buluhaton sa Ginoo. Then another nga karakter nga gikuhaan gyapon makuhaan natong pagtulunan sa atong kinabuhi. So asa man ka na-addict karon? So another karakter nga imong makita, si Martha og si Mary. Okay, duha ka karakter nga pwede natong sunon ang kinabuhi. So mupili ta ni kinsay atong sunon. Luke chapter 10 verse 38 to 42. Now it came to pass as they went that he entered into a certain village, and a certain woman named Martha received him into her house. Sunod, and she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet, o sa iyang gibuhat, and heard his word. Sunod, verse number 40. But Martha was cumbered about much serving, and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her therefore that she help me. Verse 41. And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things. Verse 42. But one thing is needful, and Mary hath chosen that good part, what shall not be taken away from her. So imo makita si Martha og si Mary, kabantay mo, ang gi-priority sa ilang kinabuhi. Unsay gi-priority ni Mary? Pagpaminaw sa pulong sa Dios. But si Martha, unsay iyang gi-priority? Nakapokus siya sa iyang buluhaton sa pagtrabaho sa panimalay. But unsay mas gi-honor ni Jesus? Ingon si Jesus, si Martha, na busy ka sa mga butang nga temporary. But si Mary, gipili niya ang butang nga mas dakong kinanglanon. Amen? So sa imong kinabuhi karon, kinsa may imong gi-priority? Dapat gyud ato gyud tagag importansya ilabi na kining pagpaminaw sa pulong sa Dios. Mo na every kung naay magwali diri dapat maminaw ta. Balag wala mo ganahi sa gawali. For the sake sa pulong sa Dios ato ning paminawon. Amen? Mo nag-ingon ni pastore, ang atong trabaho kitang naminaw dili aron pagsaway anang nagwali, unsa man nang gawali balik-balik. Kinsa man nang gawali, di kabalo. Mga pastore, saman kung dili na mimuwali, muwali mo. Okay? So ayop nga atong paminawon. So si Mary napili niya ang pinaka good part. Unsa gali to? Mao ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. Ngano man gi-priority ni Mary ang pagpaminaw. But si Martha nakapokus sa mga butang nga lumalabay ra. Okay man to yung gibuhat, no? Pero mas ang makinanglanon kuno kaayo katong gihimo ni Mary. Muna ato yung paminawon ang pulong sa Ginoo. Amen? Kay faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Number 3, last. Paul's priority in Christian journey. Number 1, Paul let go of his personal desires in life. Number 2, Paul look up for his purposeful demand in life. Number 3, Paul level up for the prize he delighted in life. Gusto sa Ginoo sa atong kinabuhing Kristohanon karon mo level up na ta. Ayaw pabilin sa imong Kristohanon kanunay kang stagnant. Sana stagnant ka nang wala gyud nagkuan ba sa wala nag-improve. Wala nagmabungahon, nagpabiling bata sa Kristohanong kinabuhi. Muto ingon sa pulong sa Dios, ayaw pabilin nga kanunay ra ka estudyante, dapat mahimo kang teacher. Amen? Dili ka lang magpabilin nga ikog, dapat mahimo na pug kang ulo. Amen? So dapat mo level up na ta sa atong kumusta atong Kristohanong kinabuhi karon, mi level up na ba ta? Amen? Or nagkadugay ta sa atong Kristohanon kita gyapoy badlungon. Nagkadugay ta sa atong Kristohanong kinabuhi kita gyapoy dasigon. Level up na. Amen? Dapat mo level up. So si Paul nasabtan niya nga kinahanglan siya mo level up for the prize nga iyang gitinguha. Philippians 3:14.
I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Bisan sa mga persecution na gian ni Pablo, mingon siya in perils of sword, in perils of famine, tanan nagian niya, tanang kahadlok, klase sa kadlok, nagian ni Apostol Pablo. But ingon siya, naglahutay siya sa pagpadayon diha sa Ginoo. Amen? Ang Kristohanon gali nga mitubo, ang Kristohanon nga mi-level up na siyang Kristohanong kinabuhi, bisan sa mga problema, dili na makapaundang niya pagsunod sa Ginoo. I don't know unsay mga giatubang nato karon nga problema. Maybe miagi kag persecution. Maybe sa imong panimalay ikaw ray na save. Maybe yang people ka imong mama wala na save. Unya usay mo'y gamiton mo persecute nimo. But kung imong nasabtan nga ang kinabuhing Kristohanon or nasabtan nimo nga importante ang imong himuon sa Ginoo, dili jud ka moundang. Amen? Maybe na kay mga kabug-aton karon giatubang, but gusto sa Ginoo mupadayon kita. So imong makita si Pablo asa man nga area nga mi-level up siya. Letter A, his faithfulness. Sa iyang pagkamatinud-anon, sa iyang pagka-faithful sa Dios, mi-level up siya. 1 Corinthians 15 verse number 10. But by grace of God, I am what I am. And His grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored more abundantly than the all. Yet not I, but the grace of God which was with me. Minsan, I labor more. Dako na siya nahimo ha? Pero ingon siya, I labor more. Kung unsa imong gihimo diya karon sa Dios, dungagi pa. Ingon si Pablo, I labor more. Then, letter B, his firmness. Acts chapter 20 verse 24. But none of these things move me. Neither count I my life dear unto myself. Ingon si Pablo, behind aning mga butanga nga iyang nagian sa kinabuhi, ingon siya, walay bisan unsa aning butanga nakapalayo niya sa Ginoo. But none of these things move me. I hope kung natay problema, ayaw mo ka nang mag-decide ba nga, palayo ko simbahan, undang nako, di na ko mga lagad. Part na sa atong pagsunod sa Dios. Magayon sa Bible, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Motaingon sa Bible, he that loveth mother and father and sister or brother more than me, not worthy of me. Gusto day sa Ginoo sa atong pagsunod, siya gi-priority nimo. Amen? Isya mo'y focus sa imong kinabuhi. So ayaw tuguti ang mga butang nga may tabo sa imong kinabuhi, mao kanay makapaundang sa imong pagsunod. Dayon, his fruitfulness. Si Pablo sa iyang kinabuhi, nagmabungahon siya. Philippians 4:17. Not because I desire a gift, but I desire fruit that may abound to your account. Ang gitinguha gini Pablo nga naagid siya bunga. Amen? Kani nga bunga, duha ka klase ang bunga gisgutan sa Bible, bunga sa espiritu ug bunga sa kalag. Sa imong kinabuhing Kristohanon karon, pila naman kakalag ang imong nadala sa church? Amen? Pila naman ka mga tao nga imong nasultian sa pulong sa Ginoo? Ayop sa imong kinabuhing Kristohano nakay nadalang bunga. Amen? So salamat ko sa uban nga mga men and ladies sa choir, men and ladies diri sa church nga bisan sa kabisi but mihatag silag panahon every Saturday aron mag-share sa pulong sa Ginoo. Amen? Ayop ato nang ipadayon. So kung kamo nga wala pa naghimo sa buluhaton sa Dios, ato ning sugdan. Amen? So atong i-priority gyud ang Ginoo. Dayon 2 Timothy 4 verse 7 to 8. I have fought a good fight. I have finished my course. Unsay atong buluhaton gihigsugdan karon ato ning humanon. Amen? Then Philippians 4 verse 9. Those things which ye have both learned and received and heard and seen in me, do. Amen? Kung unsay imong nadungog or nakatunan, unsay imong nadawatan, ug unsa ang imong napaminawan, unsay sunod? Buhaton. Pwede ka nakadungog karon sa pulong sa Dios kung dili nato ni himuon, mahimo gyapon ni siyang way pulos. Bisan kinsa nga preacher muwali, bisan kinsa nga pastor mubarog diri sa pulpit, kung dili gyapon ta mo sunod sa pulong sa Dios, mahimo gyapon ning walay pulos sa atong kinabuhi. But gusto sa Dios kung unsay atong nakatunan, unsay atong nadawatan, nadungog, nakita, ang sunod, buhaton. Muna application. Amen? And that God of peace shall be with you. 1 Corinthians chapter 9. Last verse, dayon. 1 Corinthians chapter 9. And this I do for the gospel's sake, that I might be partaker thereof with you.
Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize? So run that ye may obtain. And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain in a corruptible crown, but we an incorruptible crown. Verse 26, I therefore so run, not as uncertainly, so fight I, not as one that beateth the air. Verse 27, but I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means when I have preached to others, I myself should be cast away. So nganong ato ning padayonon, aron sa buluhaton sa Dios, ingon si Pablo, dili na ko gitawag makas away sa mga tao. Pasabot ba ngani? Dili na ta paninglan sa mga tao nga wala nato nasuginlan. Amen? Dili na ta blimon nila. Dili na ta manubag nila nga naman ato nang gihimo ang atong part. So ang gusto sa Ginoo, i-priority ang Dios sa imong kinabuhi. Ang pangutana, what is your priority in life? Amen? Hayop atong ang pulong sa Dios naghatag kanatog encouragement. Sama ni Pablo, gi-priority gid niya ang Ginoo. Number 1, Paul let go of his personal desires in life. Paul look up for his purposeful demand in life. And number 3, Paul level up for the prize he delighted in life. Moto ingon si Pablo, woe unto me if I preach not the gospel. Amen? Bisan sa kamatayan, ingon si Pablo, dili gid siya muundang sa pagwali sa pulong sa Dios. So, ang Diyos mag-bless yung pulong, magprita, Ginoo, salamat kay simong pulong, ikaw magapanalangin ato in Jesus' name. Amen. Okay.